Blessed Sunday, everyone. Welcome to Solution Grace Church. Sige po, as a church, can we all just stand up? So online mention someone today that needs this message. Sige nga po, as we start our service, can you look sa inyo pong kaliwa, sa inyong kanan? Shake somebody's hand. Greet somebody, hug somebody. Sige, sabihin niyo sir ng mga positive words, di ba? Sa dami ng mga nangyayari ngayon, hindi na negativity, sabi nga nila, drama, di ba? Sige po, and so online, mention someone today that you think that needs to hear this message today. Hallelujah. Let's worship the Lord. You give me light, you shine through the darkness. You are my light, my death you defeated. You give me light, you taken my sorrow. My joy is in Christ. We sing, when I'm with you, I come alive. My day's full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. My sin be your measure, your grace was the cure. In you I'm victorious, yeah. My future's secure, 'cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. 'Cause when I'm with you, I come alive. Days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. We sing, you give me joy. You give me joy. Yeah. Come on, just clap your hands together. We sing, overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing joy. Your joy is overflowing in me. Overflowing, 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 your joy is overflowing in me. For last time, overflowing. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing.
The joy of the Lord is our strength. Amen. Okay, gusto namin pati kayo participate. So, you sing with us, clap your hands. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody say yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody say yeah, yeah. Yeah, yeah. We sing. I'm trading My sorrows, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, we sing. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, clap your hands and we sing. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody say yeah, yeah. Yeah, yeah. Lift your voices, say yeah, yeah. Yeah, yeah. Say yeah, yeah. Yeah, yeah. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, so proud, not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Say, though the sorrow may last for the night, His joy comes with the morning. Yeah, 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 yeah. I'm trading my sorrow. Trading my shame. I'm trading my shame. Oh, I'm gonna lay it down I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, yeah. I'm trading my sickness. Trading my pain. I'm trading my pain. I'm gonna lay it I'm down laying them down for the joy of the Lord. Let's sing again. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned. I'm struck down but not destroyed. And blessed beyond the curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Yeah, yeah. Though the sorrow may last for the night, His joy comes with the morning. Yeah, 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 yeah. I'm trading my sorrow. Trading my shame. I'm trading my shame. I'm gonna lay it down I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, we say. I'm trading my sickness. Trading my pain. I'm trading my pain. I'm gonna lay it down for the joy of the Lord. Come on, just clap your hands together. Hey, hey. Shout! Woo! Woo! One more time! Woo! We say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. We say yes, Lord. yes, Lord, Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. For last time, we say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, yes, Lord. For last time. Yes, yes, Lord. Lord, amen. Woo! Yeah, yeah. Hallelujah. 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 Come on, just give Him a shout of praise. Give Him a best clap offering this morning.
I'd like to give you this verse. This is one of my life verses po. 2 Corinthians 5:21 says, for God, made Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we might be the righteousness of God. Amen. Amen. In short, ang tawag po dyan ay divine exchange. Yung po ang nangyari po sa krus. The reason that we are alive and free, we worship, we experience the good things that we are experiencing right now is because of the finished work of Christ on the cross. Kung wala pong cross, di po natin matatamasa at mararamdaman po ito. So as we worship, can we just have this personal meditation with the Lord, worshiping and remembering what He has done. Hallelujah. What manner of love is this, that you will lay down your life? You pay the price, the sacrifice for redemption. Now I am determined to know Christ in Him crucified, now alive in the power in me is you. Songs of salvation. Oh, no one can take this from me. I'm a child that you made free. Nothing will separate us. I'm held by you. Yes, I know. Yes, I know. I've been forgiven. You call me righteous and free. Now spotless. Now spotless. You call me worthy. I am your child. I
worship Jesus this morning. Just say your thanksgiving. Thank you, Jesus. Because of the cross, we are alive and free. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your righteousness, Lord. We believe it, we receive it. We say. blameless. We are holy, we are whole, we are righteous by the finished work of Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Salamat worship team. Napakaganda po nung kanta, no? So sa Job 22 verse 28, sabi doon, I decree a thing and it will be established. Okay? So sabi doon, nagdidecree tayo, nagdideclare tayo ng katotohanan ng Panginoon. And the song, no, ang ganda, no? I am yours, Lord. So dapat ito yung mga dididecree natin. We have the power. Sabi nga po, we are seated with Christ in the heavenly realms. Okay, kaya dapat po talaga dinideklara po natin ang mga katotohanan ng Panginoon. And this moment, ano po ba yung importance na lagi nang dinideklara, I am the righteousness of God in Christ. Pag yun po ang ating thought lagi, okay, lalo na kung tayo merong challenge, nag-fail tayo sa faith natin. Kasi ito po yung pagkakataon talaga ng ating kaaway, double time po, na sinisira yung ating focus. Kaya mas
dapat palagi nating dinideklara yung mga katotohanan ng Panginoon. Sabi doon, yung decree, no? Iba yung decree. Pag sinabi ng decree, talagang tinatayuan natin kung ano yung sinasabi po natin. Alright. At kapag yun po ang ginagawa natin, natutuwa ang Panginoon sa atin kasi alam ng Panginoon o nakikita niya na tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Yung faith po natin, palagi natin na-exercise. Amen. Ang yung faith po natin na-exercise, lalo na kapag in-speak out natin yung katotohanan ng Panginoon. Sabi nga po, actually, ang aking believe, speak, and receive. Amen. Hallelujah. Yung po palagi dapat ang ating stand. Naniniwala tayo, sinasalita natin, hindi tama lamang yung naniniwala tayo. Dapat talagang pong sinasabi natin, pinaparinan sa kaway yung ating katotohanan ng pinapaniwalaan. And then, of course, with our faith, we receive the truth of God. Amen. Okay? Right now, okay, once again, tayo po'y nasa time na dideklara po talaga natin muli ang katotohanan ng Panginoon. We are all free. Sabi nga po, we are blameless. Okay? Kung niyo pong papaniwala ng kaway, po sinasabi niyang wala kang silbi, ikaw ay condemn. No, it's not. It's a lie actually. Ito po ay hindi totoo sa ating mga buhay. Okay? So tayo po, sa mga oras na to, tayo po muli ay mag-observe ng communion and we receive this. And as we receive this, once again, let's decree in our lives that we are the healed of God. Amen. Thank you, Jesus, Lord, for this element. Hallelujah. That reminds us, Lord, of that finished work on the cross that says, we are the healed of God. By your stripe, we are healed. In Jesus' name. Sabay-sabay po tayo. Lord, we are yours, O God. Hallelujah. We are the temple of the Holy Spirit. Kami po ay blameless, O God. Natutuwa ka, Panginoon, when we declare all this truth, Lord Jesus, na galing sa iyong mga salita. Lord, we believe, Lord God, that we are the righteousness of God in Christ. And we speak it and decree it today, Lord God. Hindi lamang po today, dapat po araw-araw namin sinasabi ito, Panginoon. Dahil ito po ang totoo, Panginoon. And we receive, Lord God, hallelujah, the truth of Jesus. We will practice this, Lord God, in our lives. And Lord, eventually, Panginoon, hallelujah, yung realization nito, Panginoon, ay magkakaroon ng manifestation, Panginoon. In all we do, Lord God, hallelujah. Wala pong sin sa amin, O God, na mga pananaig, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon, sa finished work mo doon sa cross. And we will share this also, Lord God, hallelujah, sa aming mga loved ones, sa aming mga kapatiran. We are blessed to be a blessing, Panginoon. We bless you, Lord God. There's no condemnation in us, Panginoon. And we are the righteousness of God in Christ. Sabay-sabay po tayo.
Good morning, church. Good morning. Pakisabihan po yung katabi ninyo, good morning. Sabihin mo sa kanya, we missed you. Na-miss nyo ba ang mga kapatiran? Ako, I really missed you. Marami akong na-miss eh. Si Kuya Makoy, na-miss ko yan. Salamat. And of course, Ate Sai, na-miss natin. Thank you for coming. At once again, can we give a clap offering unto the Lord? Yung malakas. Woo! Hindi para sa akin yan, para sa Panginoon yan. And of course, we praise God for our praise and worship team. Tayo po, sino dito na pagpala sa ating praise and worship? Ganda. Praise God, talaga pong ang sarap magpuri sa Panginoon. Kapag tayo po ay punong-puno na kabigatan sa puso, ang pinakamasayang gawin natin ay magbigay ng papuri sa Panginoon. Amen? And of course, welcome Brother John once again. Na-miss ko si Brother John. At salamat po for joining us today. Alam nyo, saya ko po because ang church po natin, ang mga members natin ay sobrang blessed. And of course, gusto ko muna batiin na happy belated anniversary sila Ate Maisa at si Kuya Ed. They just celebrated their 75th wedding anniversary. 76 pala, sorry. At dahil dyan, hindi lamang po sila nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Ang kanila pong anak ay nagtapos na. Congratulations kay Kuya Gab. Cum laude. At siya po ay nagtapos last Wednesday. And speaking of cum laude, ay congratulations din to the proud parents, sila Sister Sally at saka Brother Joel. Si Rihanna naman, ang kanilang panganay na anak. Bagaman di natin siya kasama ngayon, but pinapaabot natin ang ating pasasalamat. Cum laude rin, ano? Talaga naman. Tayo po ay nananagana sa cum laude dito sa church. And speaking of cum laude, hindi pa man po graduate si Eman come September, siya rin po ay magtatapos bilang cum laude rin. Congratulations, Eman. At di pa graduate pero may trabaho na po siya. And si Jethro, ay gagraduate na rin. Suma na siya, suma. Congratulations, Jethro. Hindi ko alam, may honors din, no, Jet? May honors. O, yan. Wala. Darating yan. Ang mahalaga, magtatapos. And of course, advance congratulations. Graduate na rin po sa pagkabinata si Kuya Nat. 2027 pa, 2027. Ang dami nating blessings, ano? Talagang, we are so blessed. Sabi niyo sa katabi niyo, you are so blessed and highly favored because you are deeply loved by God. Amen. So sabihin natin lagi sa sarili natin, we are so blessed. Ang dami po nating blessings. Minsan hindi lang natin napagtutuunan ng pansin kasi mas kadalasan nakikita po natin yung mga problema sa paligid. Pero wag po natin ito ng ating mga mata. Ang mahalaga, pagising mo sa umaga, sabi nga ni Sister Mabel, ano ang sinasabi ni Sister Mabel? Nakalimutan ko tuloy. Ha? Chine-check ko lang kung kayo nakikinig. Every gising is a blessing. Amen? Amen. And of course, gusto kong batiin ang aking mga pamangkin. Ang aking, si Ate Sai, of course, ang aking guwapong pamangkin na si Kuya Kiko. Yan. Siya po ang kapatid ni Ate Irene. And of course, si Brother John, kasama natin from Taytay. Welcome back, Brother John. Siya po ay kasama natin ngayon. Pero tiga Dasmariñas po siya. At binabati rin po natin ang best friend ni Netanyahu, si Ate Rosalie. Salamat. Siya po ay kasama na natin at magaling na. Nabalita ako, nagkaroon ka daw ng lagnat laki. Yan ang iniintay ko nung araw pa eh. Kasi pag gumaling ka daw, lumatangkad ka eh. Pero hindi naman nangyari. So okay na si Sister Rosalie. So excited po ako sa message natin for today dahil first Sunday of the month at napakaganda pong simulan natin ating pag-aaral at tayo po muna ay manalangin. Join me as we pray. Abba, we thank you so much. Dahil ang dami pong blessings talaga at tulungan niyo po kami makita ang mga pagpapalang ito. Lord, you are underpraised. Maraming pagkakataon na hindi po kami nagpupuri sa inyo because ang ipinagpapasalamat lang namin at aming ipinagpupuri yung mga bagay na nakikita namin. But Lord, tulungan niyo po kami every morning when we wake up ay patuloy pong
managana sa aming puso ang pasasalamat at makita po namin ang biyaya ng bawat buhay namin tinatamasa every single day. And I pray today, Lord, use me as your mouthpiece at mailahad ko po at maipahayag ko ng malinaw ang iyong salita. Nang sa gayon, ang aming po mga kaluluwa ay patuloy na managana sa pagkamangha at tulungan niyo rin po kami maunawaan namin ang yaman, Panginoon, ng iyong pag-ibig at pagmamahal. And Lord, this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo po, sa atin pong pagpapatuloy, last Sunday, magkaroon lang tayong konting review. Di ba pinag-usapan po natin, if you remember, ano yung message title natin? Revelation in Motion. In other words, it's understanding in action. Amen? So pag-usapan natin, tayo po bilang mga mananampalataya, ang difference natin sa mundo, ang mundo po meron lang silang knowledge and of course, they also have wisdom. Pero yung atin po meron tayong godly wisdom. Pag sinabing godly wisdom, ito po yung nanggagaling, of course, sa ating Aba, sa ating Diyos. At bilang mga mananampalataya, mainam po na maintindihan natin yung wisdom na ito, paano tayo magbe-benefit from God's wisdom. And today, of course, ay patuloy po nating pinagyayaman na ating mga sarili at pagyamanin po natin yung ating pagkakilala sa Diyos. At ito po yung ating theme for this year, My God, My Aba. So the more po natin nakikilala ang ating Diyos, na hindi lang siya basta Diyos, bagkus siya rin po ay Ama natin, Aba natin. Kaya importante po whenever you pray, huwag lang kayong laging tumatawag na, oh Diyos, minsan pag sinasabi mong Diyos, parang may sense of distance eh. Pero pag nagpipray ka, pag sinabi mo, Aba, Ama. Si Kuya Kiko, ang tawag niya kay Ama, Ama. Sa kanyang lolo. Bakit? May sense of intimacy. Kay Daddy ba anong tawag mo, Kicks? Daddy din, ano? So bakit natin tinatawag na gano'n? Kasi may sense of intimacy. Bagaman yung daddy ko, lolo niya, pero ang tawag niya kay Daddy, Daddy. So masarap, ano? Na talagang ramdam na ramdam mo yung napakalapit ng sa isa't isa. At ganoon din po i-practice natin. At we are so blessed because we have Aba sa ating Diyos. Hindi lang siya basta Diyos na napakalayo. Minsan, pag tayo nagpipray na Aba, yung iba naman, Diyos ni Jacob, ni Abraham, at ni Isaac, kalayo, ano? Pero tayo po, ipapractice natin at i-exercise natin sa church na meron tayong Aba, meron tayong Ama, meron tayong Papa or Papa or Itay. Gaya ni Ate Chi, ang tawag naman kay Brother Fidel ay Opa. Opa. Tatay ba din yon? Tatay din yan, ha? Apa. Iba pala yung Opa. May nilalagyan pala ng ice cream yon. So, mga kapatid, tingnan muna natin yung difference between man's knowledge and God's wisdom. Knowledge is just acquiring so much information. Ito yung nangyayari sa mundo. But God's wisdom is understanding in action. So paano natin mapuput into action yung knowledge na nakukuha natin from different, kaya by reading books or attending conferences or listening to the Word of Christ. So paano natin mapuput into action ito? Number one, dapat po meron tayong application. So bilang mananampalataya, nakikita po yung kaibahan natin sa mundo na tayo po, hindi na tayo laging tinuturuan, meron na tayong initiative. So ito po yung patotoo bilang mananampalataya. We put into application yung ating mga natututuhan, ang tawag doon ay God's wisdom. Kasi pag hindi po natin nilalapat sa application o hindi natin isinasapamuhay yung ating mga natututuhan, knowledge lang po yun, hindi tayo magbe-benefit doon. So kung meron tayong God's wisdom, indeed, ito po yung pinuput natin into application. Na kung saan ay hindi na tayo laging tinuturuan at nagiging pagpapala tayo. Hindi lang sa ating simbahan. For example, sa mga kabataan, sa bahay. Pag sa bahay po, para kayo po ipagpapala sa inyong mga magulang, hindi na kayo inuulit-ulit pang inuutusan. Kasi alam na natin, ang tawag doon meron na tayong initiative. Amen? Parang wala nag-amen ah. Amen! So ang tawag doon, initiative. And then hindi po natatapos sa initiative. Dapat din meron tayong awareness. Ibang tipo, pag alam mo ng mali, hindi mo na inuulit-ulit. Ibang hindi ka na laging pinapaalalahanan kasi nagmamature na po tayo. Amen? And then yung pangatlo, meron po tayong accountability. Hindi tayo kagaya ng mga tao sa mundo na para bang nagkakamali tayo. Of course, every now and then, nagkakamali tayo at kailangan po tayong maging teachable. At pag nagkakamali po tayo, dapat accountable tayo. Hindi yung bang pag meron tayong nagawang pagkakamali, sisisihin natin lahat ng tao sa balat ng lupa, pero hindi tayo. Ang tawag po doon, accountability.
So mas maganda, pag merong pagkakamali, aminin mo na meron kang pagkukulang. At yun po ay manifestation na kayo po ay may God's wisdom. Amen, church? So paano natin ipuput into action yung ating understanding para ma-enjoy po natin yung God's wisdom? Number 1, dapat merong application. And that's initiative. Number 2, merong awareness. Pag alam mo ng mali at nagkamali ka na dyan, huwag mo nang ulitin. And number 3, accountability. Pag meron po mga bagay na nagkamali kayo, huwag nyo isisisi sa asawa ninyo, sa mga anak ninyo. Kasi pangkaraniwan, ganun ang pinakamadali. So aminin natin, baka naman ako ang kailangan magbago. So that's accountability. At mai-enjoy po natin ang buhay na talaga naman punong-puno ng God's wisdom. Kasi mas madaling manisi sa ibang tao eh. Pansinin niyo sa mga nangyayari sa paligid natin sa ngayon, sisisihin ng lahat ng tao ang ibang tao, pero hindi yung sarili nila. Amen? So tayo po bilang mga mananampalataya at bilang members po ng SGC, tayo umuunlad because we have God's wisdom. Amen. Last Friday, nagkaroon kami ng meeting. Talagang humingi ako ng meeting sa leadership and we praise God dahil tayo po'y sinamahan nila Brother Joel and Sister Sally. At ang dami kong natutuhan sa kanilang dalawa. Now, that's initiative, awareness, and accountability. At talagang marami po silang tinuro sa amin at sa akin din especially. Talagang inangking ko at gusto kong matuto. At dalangin po natin yung mga bagay na yun at talagang ipuput natin into action. At mararanasan po ito ng media, ng praise and worship team. Meron tayong mga gagawin sa mga darating na panahon dahil alam niyo po bilang mga naglilingkod sa Panginoon, maganda meron tayong sense of accountability. Amen, church? So excited po tayo dito. Amen? Okay, so review lang po yan. Hindi yan ang message natin. Ang message po natin for today is entitled The Christian Life. The Christian Life. And this is our question for today. Is the Christian life difficult? Mahirap bang mabuhay bilang mananampalataya? Or mahirap ba ang buhay Kristiyano? So dalawang tanong po yung sasagutin natin. Una, madali bang maging Kristiyano? Ikalawa, madali rin bang magpaka-Kristiyano? Yan ang magandang question natin. So ano yung first question natin, church? Madali bang maging Kristiyano? Ikalawa, madali bang magpaka-Kristiyano? Magkaiba yun eh. So simulan natin dito sa first question natin. Madali bang maging Kristiyano? Well, basically, pag pinag-uusapan itong tanong na ito, ang sagot pangkaraniwan ng isang mananampalataya, ay, kahirap maging Kristiyano. Sino dito naniniwalang mahirap maging Kristiyano? Parang wala na nagtataas ng kamay, ano? Actually, mahirap talaga maging Kristiyano. Kung babalikatin mo ang pagiging Kristiyano. Kung ikaw ang magpapasan nito, because tayo po bilang mga mananampalataya, nasanay na tayo na sa turo ng relihiyon, na naalala ko nung ako'y bago-bago mananampalataya, sabi sa amin ng pastor namin, Laverne, tinanggap mo ng Panginoon. Ayusin mo na buhay mo. Sandali isip ko, kaya nga ako lumapit sa Panginoon dahil hindi ko kayang ayusin ang buhay ko eh. And then, nung ako'y naglingkod nun sa Panginoon, akala, di ba, kinakanta namin nung araw, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pero habang lumalayo yung buhay ko bilang mananampalataya, naalala ko yung sinabi na Kuya Makoy at saka ni Ate Jackie, para bang binigyan ka na ng laws, tapos may mga bylaws pa. So parang hindi ko ma-internalize yung song na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, parang hindi naging masaya, mabigat. Naging mahirap para sa akin. Now, kinakanta niyo ba yung song na yon? Tinatawagan ko po yung Praise and Worship Ministry. Kantahin natin, ang buhay. Pero di ba, pag kinakanta natin yon, ang sarap kantahin, pero pag isinasa pamuhay na natin, parang napakahirap. Now, to answer the question, mahirap bang maging Kristiyano? Mahirap po talaga. Kapag ang gumigiya po sa inyo ay relihiyon. Dahil ang relihiyon po, nilalagay po sa inyong mga balikat ang bigat ng pasanin ng pagiging Kristiyano. Pero, ang maging Kristiyano po ay napakadali lang. Ang pagiging Kristiyano po kapag kayo po nananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. So, ang relihiyon, ipinapasan po yung responsibility sa atin. Pero po yung Ebanghelyo, ang responsibilidad po hindi sa atin. Na kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo.
Ang sabi po ni Apostle Pablo in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, this is the gospel. Sabi niya, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. So the gospel is all about Jesus and His finished work on the cross. Gaya na sinabi ni Brother Joel kanina, ang sarap po maging Kristiyano because all you have to do, just have to believe to Jesus and then receive Him and then, ano yung pangatlo? Enjoy the benefits of being saved or being a Christian. Now, ang simple po ng Ebanghelyo. It's all about Jesus and His finished work on the cross. Amen. Now, sagutin natin yung pangalawang question. Madali bang magpaka-Kristyano? O maging magpaka born again? Kasi naalala ko, meron po ako nakausap before. Sabi niya, alam mo, Laverne, ayoko makita mo ako nung nagagalit. Lalo na pag usaping politika, pag nagalit ako, matitisod ka sa akin. Christian po ito Sabi ko, bakit po ako matitisod sa inyo? Sabi niya, pag nakita mo ako nagalit, para akong tigre. Sabi ko, Christian po kayo, di ba? Oo eh. So parang lumalabas, meron siyang dual personality. Meron bang ganun po sa atin? Na para bang pag linggo, parang naalala ko yung analogy, yung si Superman, nakalabas yung S niya, pero pag Monday till Saturday, nakatago. Pag dumarating ang Sabado, binubuksan ng konti yung butones, lumalabas ng konti yung letter S. Pero pag Lunes, sinasara. Di ba? May ganon, ano? So kasi, nag-iingat din tayo, ayoko magalit na kung matitisod sa akin, si Ate Jackie, matitisod sa akin si Sai. Pero ganon ba talaga tayo? Now, hindi siya aware kung sino siya talaga sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, hindi na po kayo tigre. Kayo po ay binago na ng Panginoon. So, ang mindset niya kasi, nandun pa rin siya sa lumang pagkatao niya. Anong sabi ng Biblia? 2 Corinthians 5, verse 17. Verse 17. For God so loved, tama ba? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, pag sinabing behold, be aware that all things have become new. Ikaw na Ikaw na ito. Hindi na ikaw yung dating mainitin ng ulo. Hindi na ikaw yung dating parang pa-victim. Hindi na ikaw yung dating, ano yung term before na ginagamit mga kabataan? Parang ikaw yung sad boy or sad girl. Hindi na ikaw yun. You are now a new creation in Christ. Hindi yung tipong parang nana. Alam mo yung nana? Pag nasagi, yung parang napaka-sensitive. Hindi na po. Because, naalala niyo pinag-usapan natin last Sunday, having the wisdom of God, hindi lang po mataas ang IQ mo, mataas din ang EQ mo, at mataas din ang AQ mo. Now, sa mga nagtatanong, ano yung message ninyo last Sunday? Balikan nyo na lang po yung ating message sa ating YouTube channel. Amen? Church? So, ang kinakailangan lang po para maging mananampalataya tayo, simula hanggang sa kaduluduluhan, madali po maging mananampalataya. Sabi po Romans 10 verse 9, because if you acknowledge and confess with your mouth the Lord Jesus Christ, recognizing His power, authority, and majesty as God, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ganun kasimple. You just have to confess with your mouth the Lord Jesus Christ. Bakit kailangan i-confess, Pastor? Because faith operates through speaking. Di ba sabi ng 2 Corinthians 3:18? Sabi nung nagsulat, sabi ni Apostle Pablo, in the Old Testament, yung ating mga kapatiran, they believe and they spoke. So, today, we believe and therefore we speak. So, ganun po that's how faith operates. We have to speak it out, kung anong pinapaniwalaan mo. And then, kung kayo po gusto nyo magkaroon ng relasyon sa Panginoon, believe that God raised Him from the dead and you shall be saved. That's simple. So, ganun po kadali ang magkaroon po ng relasyon mula sa Panginoon. Pero ang turo po ng relihiyon, napakahirap. Ang turo po ng relihiyon, dapat i-maintain mo ang pagiging Kristiyano. Kasi naalala ko, ganun din po ako nung araw eh. O Laverne, Christian ka na, maintain mo na yung pagiging Kristiyano mo and also maintain your salvation. Minsan po pag-uusapan natin dito yung work out your own salvation. Wala pong sinasabing ganun. Kasi una sa lahat, ang ating pong kaligtasan, wala po tayong, anong tawag dito?
Wala tayong iniambag. Sino dito ang naligtas dahil sa kanyang lakas? Wala pong ganun. Kasi pagdating sa langit, para wala po tayong maipagyabang, hindi pa nakita-kita tayo doon. Oh, Brother Fidel, ba't nandito ka? Eh, alam mo na, marami akong ginawa para sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng gumanon doon. Wala tayong pwedeng pagmalaki, sabi ng Ephesians chapter 2, verses 8 till 9. Pwede pong basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Verse 8. For by grace you have been saved through faith, and that not, it is, ano ginagawa nyo sa gift? Binabayaran nyo po ba ang gift? No. Pinapaniwalaan una, pag binigyan ka ng gift, sabihin mo sa nagbigay, talaga, akin yan. And then you have to receive it para matuwa po yung nagbibigay. And then, use it. May binayaran po ba kayo? Wala. Pag may binibigay sa inyong gift, tapos sinabi mo, babayaran ko yan, masakit sa nagbigay yon. So tayo po, bilang mga mananampalataya at naging mananampalataya, ang ginawa mo lang, nanampalataya ka lang kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. So umpisa pa lang, wala ka nang iniambag. Now, bakit po kaya sabi ng verse 9, not of works, bakit? Lest anyone should boast. Para wala po tayong maipagyabang pagdating sa langit. Pagdating natin sa langit, gano'n lang tayo, namamangha sa kabutihan ng Diyos. At pag nakita kita tayo, oy, buti, bira ligtas ka pala. Ang sabihin sa'yo na kausap mo, ikaw din eh. Nagulat ako, nandito ka eh. O talagang wala tayong pwedeng ipagmalaki. It's all by God's grace. Amen. God's awesome grace. Amen. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen. So yun pong ginagawa natin sa gift. And by the way, church, hindi po lahat ng tao ay ligtas na. Kasi gusto ko lang isingit po ito dahil marami pong mga nakikita ko sa Facebook, lumalabas na bagong katuruan, na lahat daw po ng tao ay ligtas na hindi po. Hindi po lahat ng tao ay ligtas. Ang Diyos po ay nagbibigay ng paanyaya. At tayo po bilang mga tao, binigyan tayo ng Diyos ng sariling pagpapasya. Hindi po ipipilit ng Diyos ang kanyang kaligtasan. Pero gumagawa siya ng paraan para kayo po ay maligtas. Kasi po ang Diyos natin, hindi po siya manipulative, hindi siya controlling. Bagaman sinasabi ng ibang relihiyon, di ba sovereign ang Diyos? Yes. Pero wala po sa definition ng pagiging sovereign yung manipulative. Pag sinabing sovereign, having the highest rank, independent, yun po, walang sinasabing controlling. So ang Diyos po, ibibigay niya ang kanyang bugtong na anak sa iyo, andun po yung kanyang paanyaya, but still, kayo pa rin po magpapasya. Pero gagawa siya ng pamamaraan para siya po ay tanggapin mo ang kanyang paanyaya. Amen. At dahil dito, mga kapatid, sa panahon po ngayon, gusto ko lang linawin, kasi marami ring lumalabas sa Facebook, yung nangyayari daw sa Pilipinas ay parusa ng Diyos. Hindi po tayo pinaparusahan ng Diyos. Tayo po ay nasa dispensation ng biyaya. Amen. Nasa dispensation po tayo ng biyaya. So kung meron kayo naririnig na mga katuruan na ang Pilipinas daw po ay nasa ilalim ng kaparusahan ng Diyos, hindi po totoo yun. Nasa dispensation po tayo ng biyaya. As a matter of fact, sabi po ng 2 Corinthians 5 verse 19, that is that God was in Christ reconciling the world to Himself. See, church? God is now reconciling you to Himself. Bakit? Wala nang problema sa Diyos. Not imputing that trespasses to them. Hindi na po ibibilang sa mga tao ang kanilang mga kasalanan. Bilang nasa dispensation ng biyaya. And God has committed to us the word of reconciliation. Wow! So akala ng mga tao, kaya takot sila lumapit sa Diyos, sila po'y susumbatan ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Pero sabi ng talata, not counting their trespasses against them. Or not imputing. Hindi na po ibinibilang ang mga kasalanan. So therefore, come to God. Punta kayo sa church at makilala niyo po ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Kabuti po niya. At hindi niya ipipilit na kanyang sarili sa inyo. Pero, sayang naman. Pero God will definitely, kahit po pag matigas ang puso ninyo, halimbawa lang po, ang akala ng mga tao, kung mabait ang Diyos at mabuti siya, bakit naglalagay siya ng mga tao sa impyerno? Hindi po ang Diyos ang naglalagay sa impyerno. Alam niyo kung sino naglalagay sa tao sa impyerno? Yung sarili niya. Kasi meron po tayong sariling pagpapasya. Now, church, hindi po lahat ng tao ay Kristiyano at anak ng Diyos. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world. Bakit po past tense na yung love dito? Because pinatunayan na po niya ito doon sa krus ng Kalbaryo. When He gave up His Son for you and for me.
Kaya po loved. For God so loved the world. Pwede natin palitan yung word dito na you. For God so loved you that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Now, if you are part of the whoever, you are definitely saved. Kayo po, kapag alam mo ikaw ay saved, paano natin malalamang saved kayo? Meron pong pagbabago sa ating mga buhay. Nakikita, merong initiative, may sense of awareness, and may accountability. At umuunlad tayo bilang mananampalataya. Amen? Amen. So, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. That whoever believes in Him, nakita niyo po ito, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So kung kayo po ay hindi pa tumatanggap sa Panginoon, sayang naman. Sayang naman. Ako po I declare lahat po ng tao dito sa church natin ay saved para pagdating po ng rapture, makikita-kita tayo sa langit. Amen. Excited na po kayo for the rapture of the church? Amen. Minsan napapaisip tayo, ang gulo ng Pilipinas, ano? Sabi ko, Lord, gusto ko na mag-rapture talaga. Kaya lang kawawa naman po sila. Pero kailangan pa po natin i-preach ang gospel. Amen. And amen. Meron tayong future pastor, ha? Now, man as free moral agent, ito pong concept na ito, means that humans have the capacity to make choices and are responsible for the consequences of those choices, acting with a sense of right and wrong. So, ang Diyos po, hindi kanya ako kontrolin, hindi rin po siya manipulative. Remember, Deuteronomy 30 verse 19, sabi ng Diyos, I have given you life and death, blessing and cursing. Now, kayo po mamimili, pero magbibigay siya ng recommendation. Therefore, choose life, that both you and your descendants may live. Kung kayo po ay, at the end of the day, napahamak po kayo, hindi po kasalanan ng Diyos yun. Kasi ang dami pagkakataon, pinapatanggap kayo sa kanyang bugtong na anak, pero you keep on rejecting Jesus, pag kayo po is makabilang buhay, hindi po kasalanan ng Diyos yun kung kayo po wala sa piling ng Diyos. So mga kapatid, hindi po nagkulang ang Diyos, bagaman mahal na mahal po kayo, pero dahil ayaw niya po kayong pilitin at kontrolin, kung pwede nga lang kontrolin, ano? Much better po yun eh. Pero sa mundo pong ito, ang nangongontrol lang ang tao, pero ang Diyos po hindi niya gagawin yun. He will give you choices to choose from between life, death, blessing, and cursing. But He will give you recommendation. Sabi ng talata, Deuteronomy 30 verse 19, therefore choose life. Ano yung reason? That both you and your descendants may live. Kasi sinasabi ng ibang tao, kung mabuti ang Diyos, sana wala na naghihirap. Sana lahat ligtas. Hindi niya pwedeng dalhin sa langit ang may ayaw. Ang hirap naman nun, dadalhin mo sa lugar mo yung mga tao, pagdating doon, nagre-reklamo. Ayoko nga dito eh. Gusto ko sa baba. Gusto ko doon sa mainit eh. Hindi pwede pilitin ng Diyos yun. For example, no, even po si Satan, alam niyo po, maniniwala po ba kayo na hindi po si Lord ang gumawa kay Satan? Kasi hindi po siya gumagawa ng masama eh. Sabi ng Psalm chapter 5 verse 4, for you are not a God who takes pleasure in wickedness, nor shall evil dwell with you. Hindi po siya nag-create kay Satan. God created Lucifer. Sino si Lucifer? Magandang angel. Sino nag-create kay Satan? Si Lucifer mismo. When Lucifer was corrupted by his pride, he became Satan. That led to his downfall. So, hindi po nag-create ng demonyo ang Diyos. He created Lucifer. Si Lucifer po siya po ang nasa ministry ng praise and worship. Amen? Kaya yung mga nasa praise and worship, sabi mo sa katabi mo, welcome to the praise and worship team. Actually, si Lucifer, di ba? Mababasa natin. Pero, church, gusto ko malinaw po ito, ha? Wala pong ginawa ang Diyos na pangit. Kasi hindi po siya gumagawa ng mga bagay na masasama. For you are not a God who takes pleasure in wickedness, nor shall evil dwell with you. God did not create Satan. Lucifer created Satan. Once again, when he was corrupted by pride. Pride, P-R-I-D-E. Ano yung nasa gitna ng mga ng letters na ito? P-R-I-D-E. I. So naging motivated siya. Self-entitled.
Yun ang mahirap. Pag kayo po'y nakatingin lang sa sarili ninyo, nako, ako na ang pinakamagaling. Ako na. Dapat ang bida rito, mahirap po yun. Nakikita natin sa paligid natin sa ngayon. Para bang pag wala ako, walang mangyayari. Eh di ikaw na. Yun po ang nangyari kay Lucifer. James 3:16, for where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. So naniniwala po ako dito po sa atin, walang naiinggit. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Nakakainggit ba sila? Walang inggitan dito at self-seeking. Wala pong self-entitlement dito mga kapatid, ha? Kapag meron pong na pinagpapala, makisaya po tayo sa kanila. Amen, church? Ako, nalulungkot ako sa mga ganun. Para bang, halimbawa po, kagaya ngayon, nagse-celebrate po ng anniversary sila Ate Maisa, tsaka sila Kuya Ed. Let's pray for them. Let's be happy for them. Sila po ay narating na po nila ang 77th year ng kanilang anniversary. parang papatagal, ano? Nagsimula ako sa 75 kanina eh. And then, nakita natin yung kanilang anak talagang blessed ay cum laude. And let's celebrate with them. Di ba? Ang dami nating blessings. Amen. Hindi yung tipong magre-reklamo tayo sa Diyos. Lord, bakit ganun? Sa amin, walang cum laude. Puro lang kami suma. Hindi po, let's celebrate with them. Yun po ang tunay na puso ng mga anak ng Diyos. Amen, church? Amen. Now, tingnan niyo po dito ang nangyari kay Lucifer. Isaiah 14:12-13. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weaken the nations. For you have said in your heart, take note of the eyes, ha? Masyado siyang self-centered. I will ascend into heaven. Ito yung kanyang goal noon. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation, on the farthest sides of the north. Grabe si Lucifer. Kaya siya naging Satan. So nung naging makasarili siya, he was corrupted by his pride. Doon na siya naging sa Satan. That led him to his downfall. Then, tingnan natin si Lucifer dito. Ezekiel 28:15-16. You were perfect in your ways from the day you were created. So, ang ganda ng pagkakalikha sa kanya ng Diyos. As Lucifer, till iniquity was found in you. By the abundance of your trading, you became filled with violence within, and you sinned. Therefore, I cast you as a profane thing out of the mountain of God, and I destroyed you, O cowering cherub, from the midst of the fiery stones. Actually, si Satan, isa siya sa tagapagbantay ng katwiran. Cherub. Cherub is singular. Yung cherubim ay plural. So, dati po siyang cherub. Amen, church. So, sayang po, no? Now, balikan natin yung question natin kanina. Gusto ko lang po ipakilala sa inyo na ang Diyos natin, hindi siya nagkikreate ng mga bagay na masasama because wala pong bahid siya ng karumihan. At tayo po nung nilikha tayo ng Diyos, napakaganda po ng plano ng Diyos para sa akin. Sabihin mo sa katabi mo, napakaganda po ng plano ng Diyos sa iyo. Di ba sabi ng Jeremiah 29:11? Amen. And sabihin nyo rin po sa sarili nyo, maganda po ang plano ng Diyos para sa akin. Amen. You have to believe it. So alamin po natin yung next question. Madali lang bang magpaka-Kristyano? So ang sagot dito ng pangkaraniwang tao, mahirap din. Mahirap magpaka-Kristyano. Para bang yung pagiging pagka-Kristyano, para bang kailangan mo maging ipokrito, parang ganon. Pag Sunday, iba yung dating mo sa church. Hello, hallelujah, praise God. Pati pagbabayad mo sa jeep. Mama, sa St. Dominic lang po, hallelujah, praise God, hallelujah. Ganun ba tayo pag Sunday? Hindi. Pag sinabi pong kayo ay holy, you are set apart. Ibig sabihin, anong kabaligtaran po ng holy? Review. Common. Yung holy, hindi na po common yan. Mga uncommon people yan. Because we are set apart. Tayo po ibinukod na ng Diyos. Kaya yung dating galaw mo na mayabang, nung ikaw ay na kay Kristo, wala na yun. Hindi ka na self-entitled. Wala ka na may pagyayabang sa totoo lang, ha? Wala talaga eh.
Kung ikaw man ay may nagawa na napakarami, edi sabihin mo lang, salamat sa Panginoon, biyaya yun. Wala tayong pagyayabang. Alam niyo po ba yung mga achievements ninyo? That's just good for 5 minutes. Yung palakpak. Oh, galing. Ang galing ng ginawa mo dito. Ang ganda mo. 5 minutes lang po yun. Tapos makakalimutan ka na. Tapos kailangan mo na naman gumawa. Naalala niyo po, ang dami mga content creators na nagkakasakit. And lately, umamin yung isang content creator na pagod na raw po siya. At na, ano bang nangyari sa kanya, ma? Nagkaroon ng panic attack. Kasi kinakailangan po nilang gumawa ng content. Mahirap mag-maintain ng content, di ba, Ate Sai? Naalala ko sa Ate Sai, nung bago-bago, welcome to my channel eh. Nakailang ano ka ba, episode, Ate Sai? Ang hirap, di ba? Mahirap talaga yun. Kasi kailangan mong, kung di tatapatan, dapat lagpasan mo eh. Paano pag wala ka ng content? Doon na lang umiikot ang buhay nila. Pero tayo po ako, basically, may nanonood o walang nanonood, Bible study, it doesn't matter. Ang gusto lang natin abutin ang mga hindi pa naaabot. Pero pag content creator ka, you have to flex everything para ginagawa nga nila yung mga di na nila ginagawa before. So mahirap po ito. So mahirap bang magpaka-Kristyano? Mahirap pag ang sarili mo ang pinopronta mo. Kasi parang lumalabas, parang ipokrito ka eh. Pag hindi mo kasama yung mga kapwa mo mananampalataya, nag-iiba ka ng galaw eh. Kaya po maraming tao sa ngayon na atitisod sa ibang mga mananampalataya. Ang daming alam na Bible verses pero hindi po na isa sa pamuhay. Kakalungkot. At nadadamay din po tayo. So tayo po, kahit konti lang alam yung Bible verse pero nakikita ang buhay at ang katuwiran ng Panginoon sa ating mga buhay, marami napapagpala. Hindi po paramihan ng Bible verse ito, buhay natin. Pero kailangan natin magkaroon ng Bible verses at mga memory verses. Pero hindi po yun ang sukatan. Amen, church? Pero I believe na kapag kayo po tunay na mananampalataya, marami kayong makakabisado mga Bible verses. Amen. So marami po mga tao sa ngayon nahihirapang magpaka-Kristyano dahil meron silang narinig na maling turo. Pag sumikapan mo, mapanatili mo ay yung kaligtasan, as pamagitan po ng pagsunod sa kautusan, yun po ay binibigay sa kanila ng relihiyon. At hindi lamang po ng kabilang relihiyon, even po may mga Christian churches today, ang ipinupronta sa kanilang mga members, kautusan. Well, this is not the gospel church, ha? Sabi ng Galatians chapter 5, verse 4, those of you who are trying to be justified by the law have been cut off from the Messiah. So, ibig sabihin, kapag pinapatunayan mo sarili mo, gamit ang kautusan, ha, church? May nagtuturo ngayon about the 10 Commandments. You have been cut off from the Messiah. Ibig sabihin, putol ka na kay Jesus. You have fallen away from grace. Pag sinabing fallen from grace, hindi po yung nagkasala ka. Yung phrase na ito, hindi po. Pag sinabing fallen from grace, ibig sabihin, bumabalik ka na naman sa kautusan. Ipineflex mo yung iyong mga ginagawa. That's fallen from grace. Para malinaw po sa atin. Amen, church? Now, akala na maraming churches today, kaya po mga mananampalataya hirap na hirap magpaka-Kristyano, it's because akala nila by keeping the law, yun ang gospel. Hindi po. Hindi po yun ang gospel. Ang gospel po, it's all about Jesus and His finished work on the cross. 1,500 years po ang gap nung ibinigay po ang kautusan kay Moises. And then after 1,500 years, doon po dumating ang biyaya. Kaya po pag nakita nyo yung typology ni yung anak ni Hagar, sino yung anak ni Hagar? Si Ishmael? Sino yung anak ni Sarah kay Abraham? Si Isaac. Gaano kalaki ang gap ni Ishmael kay Isaac? 15 years. It's a type of yung taon ng pagkakabigay ng kautusan at pagdating ng biyaya. 1,500 years din po yun. Because si Ishmael po, it's the typology of the law. Kasi siya po ay isinilang, siya po ay galing kay Hagar from Arabia. And then, si Sarah naman, si Isaac, it's a type of grace. Bunsong anak, sino po nagpe-persecute kay Isaac? Yung kanyang panganay na kapatid. Sino nagpe-persecute sa atin? Yung mga nasa law. Nakita niyo po yung yung magandang pagsasalarawan po nito. So, wag po kayo sa law kasi marami naniniwala. Pag sunod mo sa kautusan, yun po ang magliligtas sa inyo. Hindi po. Hindi po.
You have been saved by grace, manatili po kayo sa biyaya. Kasi pag bumalik kayo sa kautusan, para bang nakisara ka, and then bumabalik ka pa rin kay Hagar. Hindi pwede yun. Hindi papayag si Sarah. Kaya nga po pinalayas ni Sarah si Hagar. Amen, church? Are you getting this, church? Now, Romans chapter 3, verse 20. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified. Ang linaw po ng talatang ito. Pero marami pa rin pong churches today, still, binibigay ng mga pastor ang kautusan sa kanilang mga kapatiran, believing na pag ikaw ay, of course, sinasabi ng maraming pastor, hindi ka ma-justify ng kautusan. Pero gagamitin ng kautusan para ikaw ay maging banal. Hindi po totoo yun. Tuloy natin ang pagbasa. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in God's sight. Why? For by the law is the knowledge of sin. So, doon po binibigay ng pastor ninyo ang kautusan, lalo po napapagyaman sa inyo ang kasalanan. Parang ganito yan. Magandang analogy. Bibigyan ko kayo ng sardinas, lalong lalago ang inyong mga gout, inyong mga arthritis. Ganun lang kasimple yun. 1 Corinthians 15:56. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Sa Tagalog, ang kamandag na kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So para managanap po kayo sa kasalanan, ibibigay ko sa kanya ang kautusan. Okay, gawin natin example to. Pikit po kayo. Kita nyo, hindi kayo nasunod. Nagkakasala na kayo. Sige, pikit. Pikit. Walang didilat. Yung mga natutulog, diretso nyo na. Okay, huwag kayong mag-isip ng lechong manok. O, dilat. Anong naisip nyo? O, yun ang ibig sabihin ng kautusan. O, may mga brands pa. Sino nakaisip ng andoks? Sino ang Senyor Pedro? Baliwag. Ano mas masarap sa tatlo? Oh, kita nyo na? Oh, nagkakagutuman na tayo dito. Now, ito po maganda ito, church ha. Pag-usapan natin ito. Hindi po talaga mahirap maging mananampalataya. Actually, ang pagiging mananampalataya, ang atin lang pong kahirapan na mararanasan, alam niyo kung ano? Ito yung binigay sa akin verses na Ate Amiel eh. Mga persecutions lang. Pero yung buhay mananampalataya, mamaya po papakita ko sa iyo lalo, hindi po mahirap maging mananampalataya. Ang mahirap lang natin mararanasan mga persecutions. Let me give you 1 Peter chapter 4, verses 12 till 14. Tasagad ko na dito. Beloved, sabi ni Apostle Pedro, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you. As though some strange thing happened to you. Verse 13. But rejoice to the extent that you partake of Christ's suffering. See? Nararanasan po natin yung persecutions lang. That when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. 14. If you are insulted because of the name of the Messiah or Jesus, you are blessed, for the glorious Spirit of God is resting on you. Yun lamang po ang mahirap natin pagdaraanan. Persecutions. Pero mahirap bang mag-persecute? Ako nung araw tawag sa akin, Laverne again eh. Nung araw nasasaktan ako, pero ngayon hindi, okay lang. Hindi ko na may kinamamatayan, buhay pa ako eh. Now, papatunayan ko po sa inyo, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, hindi po mahirap. Because sabi ng Matthew chapter 11, verses 28 till 30, maganda yung message translation. Ito po, ang nagsasalita dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya, are you tired? Worn out, burn out on religion? See, church, nakakapagod po religion. Come to me. Ang ganda nung paanyaya niya, come to me. Get away with me. Para bang niyayaya ka ni Jesus sa isang masarap na vacation, ano? So, yun ang magandang journey natin. Come to me, get away with me, and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the enforced rhythms of grace. Wow. Ang biyaya po, hindi pinipilit ang biyaya, ini-enjoy, church. Learn the enforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you'll learn to live freely and lightly. Gusto ko yung words na yun, freely and lightly. So, ibig sabihin, ang buhay ng Kristiyano, living freely and lightly. Eh, ano yung sinasabi ibang taong mahirap maging Kristiyano? Hindi po totoo yun.
Amen. Kung relihiyon at nananatili pa rin kayo sa kautusan, mahirap pong magpaka-Kristyano. Acts 13:39. And by Him, sino yung Him dito? Capital H, Jesus. Everyone who believes in Jesus is justified from all things. Wow! From which you could not be justified by the law of Moses. Kaya paalala ko sa mga pastor, huwag nyo na pong dadalhin sa kautusan ang inyong mga miyembro. Hindi sila magiging matuwid at banal. And the more po nyo binibigay ang kautusan, lalo po mapapagyaman sa kanila ang kasalanan. Amen, church? Now, tingnan natin dito, pag-usapan natin ang imperative verses sa Biblia. Ano ibig sabihin imperative? Something that is imperative, ibig sabihin command, order, rule, guide, an obligatory act or duty, an obligatory judgment or proposition. So pag sinabing imperative, it's a forceful command. Now, pag-usapan natin, kasi may mga verses sa Bible na sinasabi ng ibang mga tagapagturo. Hindi, merong sinasabi ang Biblia na kinote niya, may parallel verse ito sa Old Testament at kinoquote niya ito na dapat yun ang ginagawa natin. Now, pag sinabing imperative statement, for example, ano yung isang imperative statement? Do not marvel that I said to you, you must be born again. Yung pong word na must, it's an imperative word. Pero yung statement, you must be born again, ibig sabihin, it's a forceful command. Wala ka nang pwedeng gawin para maligtas. So yun po example ng imperative statement. Okay, church? Now, maganda dito, in every imperative statement, meron pong indicative na kasama. Dito muna tayo sa imperative and let me give you ito mga examples sa imperative. Kasi dito po nahihirapan ng mga mananampalataya. Na sa sinasabi nila, hindi lang sapat yung ikaw ay resting in the finished work of Christ on the cross. You have to do something para mapanatili mo ang iyong kaligtasan. Now, papasubalian po natin at papasinungalingan po natin mga ganong katuruan. At ang buhay po ng isang mananampalataya ay napakagandang journey na punong-puno ng kapahayagan, ng kapahingahan ng Diyos. Anong sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15? But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. So dito, ang dating, talagang forceful command. Be holy. And then verse 16, because it is written, be holy for I am holy. So ito rin yung sinasabi, and even sa akin po sinabi na ako'y bagong mananampalataya, Laverne, Christian ka na. Sabi ng Diyos, be holy because He is holy. Ang tanong ko nun, paano ako magiging holy? Pag naglalakad ba, dapat maliliit lang yung steps? O kaya dapat nakaganon lagi? Yung may holy? O kaya lagi nakaganon? Yung may holy, church? At pag nagmumura ka, dapat may po. Nakarinig na kayong gano'n, yung nagagalit, nagmumura, tas po. Magalang na nagmumura. Yung may holy. Now, ito po ay imperative statement. Now, ano yung indicative? Indicative verses from the word indicate tells you what you are and what you already have in Christ as a Christian. Parang pag nagda-drive po kayo, di ba may, anong tawag doon? Di ba may nag-indicate doon? May indicator ka? Oo, yun. Nakikita, di ba, kung may laman pang gasolina. So, yun po yung indicative statements or indicative verses. So, in every imperative verses sa Bible, for example, yung binasa natin kanina, 1 Peter chapter 1:15, may kaalinsabi na indicative. At ano yung indicative? It tells you who you are and what you already have in Christ Jesus. Na paano may sasakatuparan itong be holy for I am holy? Ang hirap, ha? Ano sasabihin lagi ng pastor? Gawin nyo matuwid kayo sa harapan ng Diyos. Gawin nyo banal kayo. And gutumin ninyo ang inyong paggawa ng kasalanan. Paano nga eh? Ang hirap eh. Now, these are the indicative verses. Still, nung binasa natin kanina, 1 Peter, di ba, chapter 1, nandun din yung indicative verses. So, balikan natin to, 1 Peter chapter 1, verse 15. But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Verse 16, because it is written, be holy for I am holy. Hirap na hirap dito ang mga mananampalataya. And ang thinking nila, you have to do so many things for the Lord for you to maintain your salvation. Mahirap ito, mga kapatid. Pag ganun po ang kalakaran, walang rest yun.
Amen. Now, ano yung indicative verses? Tutuloy natin next Sunday. Okay? Tinatawagan po natin praise and worship kasi kailangan kong tapusin kaagad eh. Okay, can you give me ano pa? Pwede pa, ano? Okay. O next week na lang para maaga tayo makauwi. Okay, ito yung indicative verses. 1 Peter chapter 1 verse 18. Kanina, verses 15 and 16. So ito yung indicative. Paano mo maisasakatuparan? Kasi God is holy, so you have to be holy. Itong sabi ni Apostle Pedro, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers. Ito na, verse 19. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. So tayo po, hindi ka sinasabihan, you have to be. No, you are already holy. Why? Because of the blood of Christ that was shed on the cross. At yung pagiging holy mo, pinakikita sa atin yung larawan dito, as of a lamb without blemish and without spot. Kaya yung song natin kanina, bagay na bagay. Amen. So you have to believe in this true church. Hindi po kayo makasalanan. Na yan ang problema ng maraming churches today. Kaya po kayo nagkakasala lagi kasi ang paniniwala nyo sa sarili nyo, makasalanan kayo, madumi kayo, at pangit kayo sa harapan ng Diyos. Hindi. Kayo po ikaaya-aya. Actually, in Ephesians chapter 1 verse 6, you are karito. Highly favored. Now, kapag ang tingin nyo sa sarili nyo, madumi po kayo, talaga magdudumi kayo. For example, kayo po ay may putik. At pag diniyaya ko po kayo sa Dolomite Beach, sasama kayo sa akin. Di ba? O kaya naman yung ngipin mo, bulok. Kasi hindi ka nagtutoothbrush lagi. Pag may kumakain ng chocolate, hingi ka ng hingi. Pero kapag alam mo ikaw ay bagong toothbrush, malinis ang ngipin mo, pag inalokan ka ng chocolate, minsan nga tatanggihan mo pa yon. Bakit? Kasi ang iyong consciousness, malinis ka. At bilang malinis na tao, pag inalok kang uminom ng alak, hindi ka na tumatanggi ka na. Kasi alam mo, malinis ka eh. So, yun po ibig sabihin nung indicative statement. You have to know who you are in Christ and what you already have. Hindi po yung may gagawin ko, you have to do something para maging banal ka. Hindi po. Tayo po yung naging banal na wala tayong ginawa. Wala nga tayong ambag eh. Naging banal po tayo because of what Jesus did on the cross, because of His blood that was shed on the cross. So, banal po ba kayo, church? Amen. Kasi kung hindi po kayo banal at hindi kayo matuwid, hindi tayo makakarating sa langit. Wala pong madumi, wala pong hindi banal o aakyat sa langit. Amen. Pero alam mo, banal ka at matuwid ka, hindi ka mayabang. Hindi yung tipong, basta ako, ligtas ako, wala akong pakialam sa kanila. Hindi tayo ganun. Although marami ako naririnig na ganun. Kasi sinasabi nila, hindi lang sila mag-evangelize. Ay, ang hirap-hirap kausapin ng mga tao, basta ako ligtas, wala akong pakialam sa kanila. Hindi Christian yun. So tayo po, na isasakatuparan natin ng 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. Be holy, for I am holy. Now, sinasabi ng Diyos sa'yo, be holy because you are already holy through the finished work of my Son on the cross. So lakaran po natin ito, i-apply natin sa ating buhay that we are holy. So paano na ngayon? Pag kayo po ay nagsasalita at paminsan-minsan, kasi bago pa lang kayong Christian, napapamura kayo, never judge your position by your behavior. Huwag niyo pong gagawin yun. Minsan bubulong sa inyo sa Satanas, oh, Kristiyano ka ba? Napapamura ka pa. And then you will feel itong sense of guilt and condemnation. Never do that. But instead, pag nagkakamali po kayo, may nasasabi kayong masama, judge your behavior by your right standing or position in Christ. Matuwid na ako eh. Hindi ko na dapat ginagawa po ito eh. Halimbawa, hindi ka napabayad sa jeep. For example lang po ito ha. Kasi merong iba naniniwala pag hindi nagbayad sa jeep, nagkasala, nawawala na kaligtasan eh. Isipin mo, grabe. Napakahina ng dugo ng Panginoon. Tinanggap si Jesus, naniwala siya na ang dugo ni Kristo ang siya nag-save sa kanya. Pero sumakay lang ng jeep at sinadyang hindi nagbayad, pagbaba, nabundol, pumunta ng impyerno. Isipin niyo po yung kahina ng dugo ni Kristo. Pagdating niya sa impyerno, ba't ka nandito? Hindi ako nagbayad sa jeep.
Yun lang kanyang kasalanan na nagawa. Pero hindi po ganon. Kung ginagawa niyo po yan, hindi kayo nagbabayad sa jeep, that's a sin, di ba? Nakalagay sa jeep, who does not pay. Pagiging hudas yun eh. So if in case nangyari po sa inyo yun, never judge your position by your behavior, but rather judge your behavior by your position. Iisipin mo, nako, ba't ba hindi na naman ako nagbayad? Hindi ko nagawain yun. Ako'y banal na. Ba't ba ako nakapagsalita ng masama sa misis ko at sa mga anak ko? Hindi ko na ginagawa yun. Banal ng aking mga dila. Because as Jesus is holy, so am I holy in this world. Amen, church? Amen? So madali pala maging Krisyano at magpaka-Krisyano. Now, ito pang magandang verse, 2 Peter chapter 1, verse 3. As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. Now, ito po yung binigay na sa atin ng Diyos. Ibinigay na sa atin lahat ng ating pangailangan that pertain to life and godliness. Amen and amen. Ephesians 2:13. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Amen. So habang tinatawag na po natin ng praise and worship, is the Christian life difficult? Ito po yung sagot natin. No, it is not. Living as a Christian shouldn't feel like a heavy uphill battle of human striving. It is designed to be a daily journey of joy where we simply rest in Christ's finished work on the cross and let His grace flow effortlessly through us. So madali lang po maging Krisyano at magpaka-Krisyano. And of course, Matthew 11:28 to 30. Now, ito po yung ating solution. As a child of God, pati po ba natin sabay-sabay basahin? 1, 2, 3. As a child of God, know who you are and what you already have in Christ. At marami pong ginasabing ganon, that's indicative verses in the Bible. Ephesians chapter 4, verses 22 to 24. That you put off concerning your reformary conduct. Hubarin nyo na po, hindi na ikaw yung dati. Kung nagagalit ka, hindi ka na dating tigre. Ikaw ay meow-meow na lang ngayon. Kuting ka na lang. The old man which grows corrupt according to the deceitful lusts. Verse 23, and be renewed in the spirit of your mind. Kailan po nangyari ito? Kagaya ngayon, nagkakaroon po ng metanoia. Renewing of your mind. 24, and that you put on. Suot na natin. The new man. Ikaw na yung bagong creation of God. Hindi ka na nagmumura, hindi na mainitin ang ulo mo. You are holy. Accepted in Christ. Forgiven. You are the righteousness of God in Christ Jesus. So you have to put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Ikaw ito, church. So the more na alam mo ikaw ay pinaging banal at matuwid sa harapan ng Diyos, lakaran mo yan. I-apply natin sa ating buhay. And enjoy the benefits of being a Christian. Amen. So that's the Christian life. So bago tayo kumanta, I would like to invite you today. Gusto mong tanggapin ng Panginoon? Ang sarap tanggapin ng Panginoon. All you have to do, sabi ng Romans chapter 10, verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. Kung meron po dito hindi pa tumatanggap sa Panginoon, hindi po kayo pipilitin ng Diyos, pero gustong-gusto niya kayong masave. Kasimple lang po masave. Sundan po yung panalangin, open your mouth. This is how faith operates. So open your mouth and then believe in your heart. Pusan din po ating mga puso that God raised His Son from the dead after 3 days. So buhay na buhay po ating Panginoon. And by believing these truths, you will be saved. So pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito mula sa inyong puso. O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Apart from you, sadyang wala po akong magagawa. At naniniwala po ako. At kinikilala ko ang iyong bugtong na anak na si Kristo, na sa kanyang kamatayan, sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang aking kasalanan. At makalipas sa 3 araw, binuhay siyang maguli ninyo, Ama, bilang patunay na ako po ay pinaging matuwid na sa iyong harapan. Salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan at buhay na walang hanggan dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Now, if you pray this prayer with me, binuksan mo ang iyong puso, tinanggap mo ang Panginoong Jesus at naniniwala ka na siya ay buhay na buhay. Welcome to the family of God. So, ang kinin natin na ikaw, church, ngayon, kapatid, ikaw ay banal
matuwid sa harapan ng Diyos. At madali lang mabuhay bilang Kristiyano. Amen. Tayo po tayo, church. At bilang bahagi po na ating pamumuhay, ay awitan natin ng papuri ang Panginoon. Samahan muna natin ang ating praise and worship team. At ang kinin natin ang mga katotohanan to, this is your church because of what Jesus did on the cross. We are blameless and holy before God. Amen. You call me holy. Amen. Come on, church. Now spotless. You call me worthy. I am your child. You call me chosen. You call me chosen. I'm yours. Thank you, Lord. Once again, church. Blameless. This is you, church. You call me holy. I've been forgiven. I've been forgiven. You call me righteous and free. Now spotless. This is your church. You call me chosen. Oh, thank you, Lord. I am a child. You call me chosen and yours. Church, tuturuan ko po kayo sa mga pagkakataong kayo po ay nalulungkot o paminsan-minsan ay tinatamaan kayo ng mga binabalik-balikan nyo yung mga alaala nyo in the past. Huwag nyo na pong gagawin yon. But meditate on the truth that you are now blameless, spotless, forgiven, highly favored, greatly blessed by God, at natutuwa sa inyo ang Diyos. Pangkaraniwan po kasi maraming Christians po sa ngayon, according to research and sa study, maraming nadidepress. It's because they are not hearing the true message of the gospel. Lagi po tinuturo sa pulpito na sila po'y makasalanan, madumi, unrighteous, dahil nakatingin sila sa kanilang mga sarili, hindi sila nagtatagumpay. At paglabas ng simbahan, mainit ang ulo, mabilis tamaan ng problema, it's because di nila alam kung sino sila before God. And meron pong ilan din naniniwala na galit sa kanila ang Diyos. Kaya nagkakamalas-malas ang kanilang buhay, but this is not true. Now, this is the gospel because of what Jesus did on the cross. At ikaw ay nanampalataya sa Kanya, today and forevermore, you are spotless, blameless, forgiven, righteous, holy before God. At ang Diyos po, hindi siya sisimangot sa inyo because He sees His Son in you. Bakit siya sisimangot? Nakikita niya sa buhay mo si Kristo. At pag ito po ay talagang niyakap ng iyong mga kaluluwa, wala pang puwang ang depression. Walang puwang ang kalungkutan. Sabi po ng 1 John chapter 4 verse 18, God's perfect love cast out fear. Amen. So kung ano man pong takot meron kayo sa ngayon, keep believing that you are the righteousness of God in Christ. You are holy, forgiven, blameless, spotless. Gaya na sinasabi ng song. And this is true. Pero pastor, wala akong ginawa. That is true. Wala po tayong ginawa. Kung meron man po yung ginawa, naniwala lang tayo. At pinaniwalaan at tinanggap ang mayamang biyaya ng Diyos. At tayo po'y lalakad sa katotohanan ito. Pwede po ba yan, church? Because we were redeemed by the precious blood of the Lamb, and that is Jesus. Amen. So we will be praying. We'll be praying for you. Pero gusto ko po, let's have this sense of, let's have this revelation na lalapit ako sa Diyos na nakasmile sa akin ng aking Ama. Yung bang tipong wala ng sense of guilt, walang ganon. So kayo po'y mahal na mahal ng Diyos. At kung ano man po yung mga kabigatang meron kayo, give everything to Jesus because He loves you so much and He cares for you. So nakasmile na siya sa'yo, matuwid ka sa harapan niya, anong dahilan para hindi niya sagutin ay yung mga panalangin? He loves you and He cares for you. So, ang tawag po dito ay faith. Ano man pong kabigatan na meron kayo, bigyan natin lahat sa Diyos. Pwede po ba yun, church? Sige po, simulan na natin manalangin. Aba, salamat po for the message that you have given us this morning. Thank you, Lord, that through the finished work of Christ on the cross,
We are now spotless, blameless, forgiven, righteous, holy before you. Panginoon, salamat sa katotohanan ito. And the more po namin naunawaan ang kapahayagang ito, Lord, wala na pong puwang ang depression, anxiety, and even, Lord, ang takot sa buhay namin, believing that you love us so much. At pinatunayan niyo po yan sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Lord, lahat po na aming mga kabigatan, binibigay namin lahat ito sa inyo. Lahat aming mga problema. Believing that you care for us. Church, banggitin niyo po yung mga kabigatan. Believing that God cares for you. At mahal na mahal kayo ng Diyos. Come on, church. Open your mouth, open your hearts. Sabihin natin sa Diyos lahat ng ating kabigatan. Aba, salamat po. We have an easy access because of Jesus. Lord, napapakinggan niyo po ang lahat ang dinadala ng aming mga puso. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat for the solutions that you have given us. Ngayon pa lang, we claim all your answers, Lord. Ito po'y para sa aming kabubuti. Salamat, O Diyos. And we claim it, Lord. Thank you, Holy Spirit, for this revelation that you have given us. In Jesus' name, claim it, church. In Jesus' name. Say amen. Amen. Stay blessed. See you next Sunday. Amen. Yeah. Praise God. Amen. We thank you, Lord, for fresh revelations today. I learned a lot. How about you? Let us know down the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offerings. However, let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new here at Solution Grace Church and you consider us your home church now, here are the ways to give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving of our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. We are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.